Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Ang pagkawala sa komunikasyon ng testigo ay ang nag-udyok ng matinding espekulasyon at pangamba sa publiko tungkol sa kanyang kaligtasan matapos niyang isiniwalat ang umano'y malawakang cash deliveries na nasangkot ang mga matataas na opisyal. Unquote. Kahapon sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa manumalyang flood control project kung saan isinilaysay ni Orly Regala Cotesa kung papaano nila inihahatid ang mga basura, ang tawag nila sa pera na kanilang inihahatid sa bahay ni Martin Romualdez at Saldico. Isang malaking katanungan ngayon, nasaan si Orly sa bigat ng kanyang mga binitawang salaysay na magbibigay sana ng susi para mabuksan ang pinto at matuklasan ang punot dulo ng manumalyang flood control project. So, ang sabi ng isang senador, hindi ko na babanggitin para hindi na kayo mag-away-away, kung mapapatunayang nating peke ang notaryo, mawawalan ito ng bisa at bababa ang kredibilidad ng testigo. Sinabi ng isang senador. Oh. Sinabi niya. Ano yung senador? Abogado po ito. Senador na abogado? Abogado. Sige po. So, paano po yun, Sen? Baka siyang bumaba ang kalidad. Boom! Alright guys, magandang araw sa inyo. It's me again, Boy Sarin sa Mundo Mardelos Vloggers. Bang bang! Nako, Diyos ko mga babayan, bad news. Si Sir Orly Cotesa, nako, nakpaktay na yata. Nawawala mga babayan. No? Sabi ko na nga delikado to si Sir Orly At ay talagang, syempre, pagbabantaan talaga yung buhay niya mga babayan. Hanggang ngayon wala pa tayong balita. No? So hintayin nyo pa yung ibang mga update natin mga babayan. Kung si Sir Orly po ba ay nakita na or kamusta kaya siya. Pero sa video na ito mga babayan ay yun nga, hindi na po makontak si Sir Orly. Dahil sa kabila po ng lahat mga babayan, yung kanyang binunyag ay hindi po talaga makain ng mga demonyo. No? Talagang tinamaan po talaga sila. Dahil sa video na ito mga babayan, panoorin nyo hanggang dulo dahil pag-uusapan dito yung notaryo na talaga naman na si Auntie Claire ay napahiya kay Senator Marcoleta. Yung kaalaman ni Attorney Claire, no, yung aso ni BBM, ay wala man lang sa kalingkingan ng galing ni Attorney Senator Marcoleta. Dahil nga mga babayan, dahil nga doon napeki yung seal or yung notaryo ng salaysay ni Sir Orly ay void. Nanumpa na nga yung tao doon sa may sa harapan nyo Hindi ba? Di pa notaryo daw ulit. Saka na doon mismo sa harapan, saka naka-TV, naka-video yung salaysay, yung pagsasalita ni Sir Orly. Ano bang kailangan nyo? Di ba? Napakadami talaga mga palusot, mga punyeta kayo, no? Nakakagigil talaga kayo. At dahil sa issue na yan mga babayan, ay yun nga, ay hindi natin alam kung nasaan si Sir Orly. Pero kinakalap natin, maghintay-hintay lang tayo at ay may lalabas din na balita yan kung nasaan yan. Hintayin yung susunod natin vlog. Mga babayan, yung isang vlog natin, mamayang alas 12 yata yun, o alas 3 kung mapapalabas. Hantayin nyo ang ganti ng mga inaapi. Oy, hindi nyo ba alam? Pagka ang Marines is 1 is to 1 yan, 1 is to all. Pagka nasaktan ng isa, masaktan ng lahat. Naku, delikado yan mga babayan. Oo, delikado yan. Yung mga Marines pa naman, pag sumugod dyan mga babayan, halimbawa sa mga Abu Sayyaf, halimbawa sa may gitna ng kabukiran, pag sinugod po ng mga Marines yan mga babayan, kahit wala pong kahit wala silang taguan, sumusugod po yung mga Marines na yan, ibang klase po ang mga training niya mga yan. Kaya pag ito ang nag-upclass, ito ang nagrevolusyon, nako, yung mga sundalo, mga pulis, takot sa mga yan, nako, ito BBM ang wag mong hahayaan na mangyari. Dapat panagutin mo, no, yung dapat panagutin dahil pag ito nagrevolusyon, no, itong mga Marines na to, tapos itong si Sir Orly ay nawawala, ilabas nyo. Huwag nyong itago or baka naku mga kababayan, yun sabi na baka daw sinupalpalan na rin ng pera si Sir Orly Cotesa. Naku, hindi ganyan yung tao na yan. Ang mga Marines po, ibang klase po ang mga training yan, hindi mo yan kayang silawin. Hindi tulad ng mga buhayang mga demonyo na sobra-sobra na ang mga pera ay hindi pa rin po nakokontento. Gusto nila talaga ubusin talaga ang pera ng kaban ng bayan. Ang kakapal ng mukha ng mga putang inang to mga to, no?
Grabe, hindi nyo naman pera, pinabibili nyo ng eroplano, pinabibili nyo ng mansyon. Putang ina. Inupo kayo ng mga taong bayan dyan para maglingkod sa taong bayan, hindi magpayaman sa bulsa nyo. Putang. Nakakagigil palagi pag ganito pinag-uusapan ng mga babayan. At alam ko, nanggigigil ka rin. Nako. Dito sa video ito mga babayan, panoorin nyo sana yung full video natin. Ito, magsasalita si Senator Marcoleta. Sasapulin niya ang dapat sapulin. No? Meron daw isang abogadong ang senador ay sinupalpal po ni Senator Marcoleta. Talagang pahiya po talaga. Yung sa galing at sa galing pa lang, yung mga abogado na yan, baka hindi naman board passing yung mga nagsasalita ng mga tanga na mga about niya sa issue na yan no? Talagang ilalaglag talaga nila yung napakalupit na witness. Ngayon, sa kabila ng lahat ay natapos ang hearing, hindi na humakontak. No? Sabi ni Sir Kiko, yung Kiko na congressman na malupit, napakagaling. Di ba? Lupit mo sir, ang galing mo, batang-batang congressman. Walang takot na binabanatan ng mga buhaya. Lupit, Sir Kiko lang malakas. So ito, magsasalita rin si General Pointman, si General, nako, paktay din kayo dito kay General. So dito, pag-uusapan mga babayan about sa mga issue sa pagkawala ni Sir Orly. So ano ang mga makukomento mo sir, ma'am? Ano ang ginawa kay Sir Orly? Bakit siya pinatahimik ng Marcos admin? Ito ba ay nagurgor? Pinapatay na ba? Or tinambakan ng milyones? Tinambakan ba ng bilyones para manahimik? Or kinulong na? O tinago na? O tinapo na ba sa isla? Ano kaya? No, kasi wala pa tayong balita So maghihintay tayo mga ilang oras siguro. Baka bukas meron ng balita yan. Pero syempre, naghahanda na at ay handa po ang mga kasamahan ni Sir Orly na mga Marines. Abangan nyo yung susunod nating video. So ganito mga babayan, panoorin nyo po itong full video kasi napakaganda nito, napaka-importante kung bakit si Sir Orly ay ginigipit po ng mga demonyong kawatan. Pati yung mga notaryo ay sasagutin po ni Senator Marcoleta na kung saan ay pinalitan po na pagiging blue ribbon dahil nabubuko na po ang mga kawatang mga demonyo. Okay, panoorin nyo ito mga babae at kung magustuhan mo itong vlog na to, mga kumare ko dyan ng mga maganda at mapupula ang mga lips, don't forget to like. Saka yung mga iba dyan na hindi pa nakasubscribe, subscribe lang kayo para lagi po kayong updated sa ating mga video. Okay, play mo na yan boy! Let's go! Hayop ka talaga! Ang ganda mong lalaki! Orly Regala Gutesa, the witness who testified against Romualdez, can no longer be reached. Sana hindi siya pinatahimik ng Marcos administration. Grabe. So ano kayang nangyari sa kanya? Dinagdag na kinoment na lang ni Congressman Kiko Barsaga. Ngayong umaga daw at mga 9:30 AM, he was supposed to meet DOJ Secretary Boying Rimulya. Kailan wala, hindi siya nagpakita doon. And up to now, hindi siya ma-reach. Yan ang impormasyong binigay sa atin ni Congressman Kiko Barsaga. Sana makakuha rin tayo ng information kay Senator Rodante Marcoleta. So, ano-ano yung mga senaryo na posibleng nangyari sa kanya? Okay. Una, yung pag-ano niya kay Secretary Boying Rimulya, schedule niya na meeting. Ito, opinion ko lang ito. Baka ayaw niyang makipag-meet kasi nga, di ba sinabi niya kagabi bago matapos yung hearing na nagbago ang isip niya yung Witness Protection Program. Sinabi niya sa kanyang affidavit, humihingi siya ng tulong na ma-enroll siya sa Witness Protection Program. Kaya lang, nung patapos ng hearing, sabi niya, wag na lang. Kaya kong depensahan ang sarili ko. So, anong ibig sabihin nun? Delikado ang kalagayan niya. Bakit ayaw niyang magpa-under sa Witness Protection Program? Ang isang dahilan, posibleng dahilan opinion ko lang ito, wala siyang tiwala sa Witness Protection Program. Wala siyang tiwala
sa DOJ. So ngayon, ayaw niyang makipagkita kay SOJ Boying Remulla. Yan ang isa sa mga posibilidad at in-off niya na ang kanyang cellphone. Remember, veterano yan, Marines yan. Alam nyo, ang hirap ng trabaho ng Marines. First to fight. Lumulusob lang yan sa mga kuta ng mga Abu Sayyaf, mga NPA, MILF. Walang cover-cover ang mga yan. So, sanay ito sa ganitong sitwasyon. Bago siya lumantad, napagplanuhan na lahat. At sana naman, walang nangyaring masama sa kanya at nag-safety na lang. Okay, so yan. Next, yung pamilya. May post si Atty. Rowena Guanzon na kagabi. Sana yung pamilya. Sandali, mag-inom muna po. Sabi ni Atty. Guanzon, saludo ako kay Sir. Kasi hindi basta-basta yung binangga niya. Kailan? Kahit di prinsipyo kang tao, kung mailagay na sa alanganin ang pamilya mo, magbabago ang lahat. So ano kaya ang nangyari sa kanyang pamilya? Kasi kung naunahan siya, ibig sabihin, yung nabangga niya, nahawakan ng pamilya, posibleng magbago ang isip. Sana, huwag naman. Huwag naman sana. Kasi kahit ako, kung ako yung nasa kalagayan niya, matapang ako, laban ako to the end, kung ako lang. Patayin nila ako, patayin, bahala. Huwag lang yung pamilya ko. Hindi ko maatim, makonsensya, nang dahil sa akin, magdusa ang pamilya ko. Ganyan yan. So na. Ipagdasal po natin ang kalagayan ni Master Sergeant Orly Gutesa at ang kanyang pamilya. Ipagdasal natin na sana manaig ang katotohanan. It's now a battle between good and evil. Ako, naniniwala ko, opinion ko lang ito, gusto nilang sirain ang credibility ni Master Sergeant Gutesa. Kaya ngayon, pinapaimbestigahan na nila ang kanyang background. Ako, hindi ako natatakot. Sige, imbestigahan ninyo. Dig. Hukayin ninyo kung anong mahukay nyo. Naniniwala ko yung pagsasalita niya, buo ang loob eh. Although, kahit binabasa niya yung kanyang testimony, kailan, naniniwala ko kung ano yung experience niya, yun ang sinulat niya. Na hindi siya napilitan kasi wala akong nakikitang motibo niya bakit siya lumantad. Kung hindi dahil sa gusto niyang ilabas ang katotohanan. Wala nang iba. Binayaran o kasi sabi ng dating speaker, politically motivated daw eh. He was coached na diktahan. So kung ako naman yung retired Master Sergeant, na pensyonado na ako, dapat tahimik na ang buhay ko. Bakit ako sasabak sa mga ganitong usapin kung hindi dahil sa pagmamahal sa inang bayan? Kung hindi dahil sa nakukonsensya siya, kasi sabi niya, napapanood niya sa hearing, sa Blue Ribbon Committee hearing, at naging kasangkapan siya, na-realize niya na yung dinadala nilang basura, yun na yun. Pinaghihinala na pera ng taong bayan at ginawa niya ito sa akala niya ito nakakabuti sa bansa. Kaya hindi ako natatakot na utingkayin nila, i-background check nila, lalabas at lalabas ang katotohanan. Ito yung nangyari sa Senado, sa Senate Blue Ribbon Committee hearing. Pagkatapos noon ay lumabas po, kagabi ata ito din eh, no? Na yung abogado na nagnotaryo doon sa lumitaw na testigo kahapon na si retired Marine Sergeant ba yun dyan? Orly Gutesa. At sinasabi niya na ito Gutesa yata. Gutesa, yes. Notary Public Attorney Pechi Rose Espera
September 25, 2025 ay categorically deny notarizing, signing, or participating in the preparation of the said document. Yung sworn statement affidavit daw po ni Guseta. The signature and notarial details attributed to me are falsified and unauthorized. Ibig sabihin, hindi daw po siya ang nag-notarize noong dokumento, nung sinumpang salaysay ni Gutesa, bagamat nandun yung kanyang pangalan. Kaya ang sabi niya rito, yan ay hindi totoong dokumento. Sen. Pero ano, Sen, bago ka lang bagyo, pwede bang bigyan nyo kami ng konting background? Paano ba napunta sa inyo si Gutesa? Kasi parang ang dating, witness nyo eh. Pwede ba rin doon simulan, Sen? Kasi parang witness ni Sen Dante Marcoleta. Parang Hindi, ganun po ang dating narinig naman ninyo, buong Kapuluan nakarinig Opo. ng... ako'y tinawagan ng aking kaibigan. Kilala naman ninyo isa sa mga kaibigan ko, si Mike Defensor. Aha, okay po. Ayon sa kanyang paliwanag, itong naging witness na ito, matagal na niyang tinatangka na makausap niya ako. Lamang sa dami ng ginagawa natin dyan, hindi ko mapagbigyan talaga. Pero maliban doon, may mga iba pang mga personalidad Okay. na ginawan ko rin ng paraan na sana makontak din yung mga yon. Kaya lang, yung mga nauna ay hindi naman kaagad nagbigay ng pahayag na makikipagkita. Okay, opo. Ngayon, itong mga huling grupo na ito na nagsasabi, wala nga akong panahon sabi ko kay Mike Defensor. Lalo na ngayon, sabi ko, mag-aalas 2 na ng hapon, mamayang alas 3, sabi ko, umpisa ng aming session. Opo. Hindi kanya, siguro tingnan mo lang, kasi meron siyang pakikita sa yung parang draft ng kanyang salaysay. Tungkol saan? Tungkol sa pinag-uusapan niyo doon sa Blue Ribbon Committee. Ano po ito? Lunes po ito? Martes? O this week lang po ito? Yung The day before. kailan ba kami nagkaroon ng huling pagdinig? Thursday po kahapon. kahapon. Yun po yung mula alas 9. Di Miyerkules yun. So Wednesday, a day before. Oo, kasi sabi ko, sige, nasaan ba kayo? Hindi, sabihin mo kung saan ka malapit para, hindi, andito ako sa Senado. Merong lugar dyan yung Seascape. Alam ko yun, sabi niya. Kasi yun, 5 minuto lang. Mula sa Senado. Kaya, siyempre, inconvenience ko naman ang aking inaalala para makabalik ka agad ako. Opo. So, tinignan ko yung, meron nga silang isang draft na pinakita sa akin. Ngayon, tinitingnan ko sa aking palagay, talaga baka akong sarili mong gawa yan. Kasi, yung ibang mga pagkakatagalog kasi, pasensya na po kayo kanya, hindi po ako Tagalog, Bisaya po ako. Taga saan ka ba ako? Masbate. So, ang Masbate, Jen, Nelson, ay parte ng Bicol Region. Ngunit, ang salita doon, ang prevalent na salita is Bisaya. Opo, halo yung Bisaya at Bicol. Pero okay lang, sabi ko, naintindihan naman yan. Maliban lang yung spelling, pakicorrect nyo na kasi mga spelling naman, mali-mali. Yung iba, hindi naman marami. Yun lang ang nasabi ko. O sige ka, hindi ako magtatagal. Sabi ko, Mike, paki-assistin nyo na lamang siya na ma-finalize yan kung... Kasi drop lang eh. So ito rin po yung si Orly? Si Master Sergeant Orly po yung tinutukoy niyo? Nandun siya. Okay, nandun naman si Mike at saka yung ibang mga kasama niya. Ang requirement ko lang, sabi ko, siyempre, pandagdag naman na kumpiyansa sa akin yun. Ipanotaryo nyo naman para hindi lang yung dinala nyo sa akin, walang notaryo. Bagamat alam ko naman na harap siya sa Blue Ribbon, hindi mo naman may iwasan na susumpa siya doon. At pagkasumpa niya, pababasa ko talaga yung nilalaman ng kanyang salaysay. At mula doon, pagtatatanungin na siya ng miyembro ng komite. Malinaw yun. Pero yung para sa akin lang na pansarili kong nagustuhan, yung pagbigyan niya sa akin, notaryado. Para makatiyak kayo. Para makatiyak ko kasi siguro nung iwanan ko sila, mga 2:30 na siguro yun. May panahon pa naman silang kumuha o humanap ng magnonotaryo. Umalis na ako noon. At sabi ko, bago ko umalis, sige, kung talagang buo sa loob mo at talaga namang gusto mong ihayag yan sa publiko, bukas ka ako, ang oras ay alas 9 ng umaga. Siguro 8:30 para nandun ka na para makasiguro kang makapasok ka sa tamang oras. Yun po yung Webes. Yung Webes yun, no? Okay, opo. So, yun ang pinagtapusan. Ngayon, kung darating siya, di okay. Kung hindi siya darating, okay din sa akin. Ay, hindi nyo rin expect na pupunta. Okay, sinabi ko nga, kung talagang buo sa loob mo, hindi ba? Kung buo sa loob mo at tapat ka sa hangarin mo na mailahad mo yan, kasi nakalagay doon, ito po para sa bayan na lang, sabi niya eh. Binasa ko naman eh. O di, sa akin, kung darating ka, okay. Kung di ka dumating, wala namang nawala sa akin. Diba? Dumating. Ayun. Tapos, pag darating na sa akin, ilang bang kopya ang dala mo? Opo. Meron po ako ritong 5 kopya. Ito pong 4, sabi niya, ay original. Opo. Okay? Asan ka ako yung hindi original? Ito pong huli. Binigay ko sa kanya yung huli. Yung Xerox copy, kinuha ko yung 4 na original. Kasi, ang balak ko, kaya kinuha ko yung 4,
pagka-introduce ko sa kanya, bibigyan ko na ng kopya yung chairman, si Senator Lacson, at saka yung si Senator SP Soto, at yung iba, siguro kung sino yung katabi ko, saka ako, 4. Kasi babasa ko na sa kanya eh. Para lahat kami, meron kaming kopya, lalong-lalo na yung chairman, at saka yung Senate President. Ganun na nangyari. Ngayon, ang sabi nila ngayon, nabasa ko rin sa dyaryo eh, para bang kinotes ko daw yung... Kasi, kaya ko lang na binanggit na, teka muna, dahan-dahan kang magbasa. Ayun, opo. Dahan-dahan kang magbasa. Kung ano yung nakasulat, huwag mong lalakta. Parang kasi meron kang hindi nababasa. Alam din ni Senator Lacson yun dahil may kopya siya eh. Kasi doon sa pinakagitnang bahagi, meron siyang isang linya na hindi nabasa. Yung panapos ng papel, yung sa ilalim. Kinapos. Merong nalalaktawan doon eh. Kinapos. Hindi ko naman alam na ganun yung binabasa niya. Ngayon, binabasa ko yung kompleto. Bakit hindi niya binasa yung last line? Ipinalampas ko muna yun, baka magkamali. Tapos nung dumating na naman sa pangalawang pahina, nilaktawan niya na naman yung dalawang pahina, yung dalawang linya. Teka muna ako. Basahin mo ng maigi. Alam ni Senator Lacson at saka ni Senator Soto at saka yung katabi ko, siguro si Senator Win, kasi may hawak kami binabasa. Sinusundan namin yung binabasa niya. Di ba? Lumalabas kasi sa social media. Sabi niya, sumagot siya, kasi po ito pong kopya ko, may putol yung sa baba. Ayun yung Xerox Kaya copy. Ginawa ko, yung binigay niya sa akin, binigay ko sa kanya. Kanya galing lahat yun, hindi naman akin yun eh. So yun po yung Xerox copy. Siguro pagkaka-Xerox. Baka ganun ang nangyari. Kaya ang ginawa ko, ako na nagsabi, yan, pagpalit muna tayo. Makita ko nga naman, putol yung... So lumalabas... sinasabi nila ngayon, kino-coach ko na naman. Ayun po, saan ang lumalabas sa social media, TikTok, halos lahat, na lumalabas na kino-coach nyo raw yung itong si Hindi po, Master Sergeant yung Gutesa. pong binigay niya sa aking 4 na original, kinuha ko po yon sapagkat ang bala ko, yung isa, ibibigay ko kagad kay Senator Lacson na siya yung chairman. Yung isa naman, bibigay ko kay Senator Soto, siya yung Senate President. At kung sino yung katabi ko, bibigyan ko. At saka yung isa, para sa akin. Para pag binabasa na po niya, yung kanyang statement, nasusundan po namin. Kaya alam po ni Senator Soto ang sinasabi ko, na meron po siyang nalaktawan na isang linya nung una, pagkatapos yung pangalawa, 2 linya na po, hindi niya binabasa. Sayang naman. Kasi kung coach nyo, ang una mag-react yung may hawak ng affidavit. Di ba? Kasi alam po nila na hindi niya nabasa yung di sana sinansala ako ni alam niya. At sabi ko, dahan-dahan ka. Dahan-dahan ka. Sabi ko, you have all the time, sabi ko pa. Para sa ganun, walang nalalaktawan. Yung binabasa pala niya, may kulang pala sa gitna. Meron ho bang question? Halimbawa, binabasa niya, bukod doon sa affidavit niya, ay iba ang nababasa niya doon sa kanyang... Hindi matutuloy doon sa pangalawang kasi 2 linya yung nawawala eh. Nawawala. Paano kung recording yun? Hindi mare-record yung sinasabi. Kasi iba yung recorded eh. Kaya ang gusto ko, kung ano yung binabasa niya, maski sa record, ganun din. Yes. Kasi ngayon, kahit babalikan mo yun, talagang may puto. Mapapakita ko talaga eh. Putol talaga eh. Yun pala yun. Yun ang una. O ano pa yung isang may kinalaman dyan? Yung notaryo. Yung notaryo. Ganito. Yung si Orly Gutesa. Si Orly Gutesa, siya mismo pumunta doon sa ano Notary pangalan? Public. Binalikan niya eh. Kasi nagkamali po yung pagkakatype. Yung pong December 6, 2025. Hindi po 25, 24. Kaya binalikan ko po kanya. Ang ginawa po nila, kinurek lang nila tapos pinapirma sa akin. Doon sa mismong notaryo. Sige. Kaya alam ko na pumunta siya dahil nga sinabi pa niya na meron pong mali dito. Para siguro kurekin din yung record na iniwan niya. Kasi kukuha ng kopya yung notaryo. Yes po. Ngayon, pag-usapan natin na sinasabi ng abogada na nagnotaryo na hindi niya pirma yon. Yung nakapangalan mismo mo doon. Sige, sabihin na natin na maring hindi niya pirma. No? Granting na hindi niya pirma. Ngayon, sino ang maglalagay doon sa... Kasi yung notaryo sa bandang baba, merong nakalagay doon, doc number, page number, book number, series of 2025. Paano niya makikita yung notarial register ng abogadong nagnotarya? Makikita mo niya anong doc number may ilalagay niyo, anong number? Yung page number ng notaryo, alam niya? May papakita ba sa TV direct? Kasi meron nga yan, lumabas sa social media. Ilabas niyo yung pinakahuli para malaman natin ang pinag-uusapan natin. Direct, ipakilabas niyo. Kasi nasa social media naman. Para nang sa ganun ay... para malaman ng mga kababayan natin kung ano yung binabanggit natin. Di ba doon sa left side ng dokumento, yung pinakahuli, napipirma rin yung notaryo, merong doc number, page number, book number, series of yung year. Stampad pa yun eh. Di yun, ano? Sige po, hinahanap daw po. Pagkatapos, yung sinasabi niya, yung notarial details niya, hindi raw siya yun. Opo. Ibig sabihin, si Gutesa, kinuha niya yung stamp na yon,
itinatak niya doon sa mismong lugar na kung saan siya magnonotaryo, saan niya kukunin yun kung hindi bibigay sa kanya? O, pagkatapos yung dry seal. Yes. Isa pa yun. So, ibig sabihin, si Gutesa pumasok sa kanilang opisina, siyang naglagay ng dry seal. Kung yun ang pagbabatayan natin batay sa kwento nila. Paano magagawa nung Gutesa? Gutesa. Oo. So, ibig sabihin, sila rin ang gumawa nun. Ngayon, kung sino man yung pumirma doon at hindi nga siya, pananagutan ng pananagutan ng abogado Nakapirma. yun. Sana mapakita para malinaw. Sige po, ano meron tayo yan Habang hinahanap yun, Sige, ano ang implication, anong epekto noong hindi pala, halimbawa lang, for the sake of argument, na hindi talaga notarized yung peke, yung pagkakanotaryo. Ano ang epekto nun dun sa salaysay? Ang magiging epekto niyan, wala na. Bakit? Kasi subsequent to that event, si Gutesa humarap sa komite. Humarap sa Blue Ribbon Committee at siya'y pinasumpa. Okay. At doon ay binasa niya yung kanyang sworn statement. Okay. At pagkabasa niya, pinagtatanong siya. Sa mga tweet, kahit na walang notaryo yun, okay. kahit walang notaryo yun, hindi nawala yung saysay ng kanyang deklarasyon. Kasi sumumpa siya doon eh. So, kung titingnan mo ngayon, parang yung kung tatawagin yan sa legal term, surplusage, sabi nila. Surplusage. Ibig sabihin, with or without that, nananatiling balido Yung kanyang yung salaysay niya. Dahil nga, sa katotohanan, na sumumpa siya. Sumumpa siya sa harap ng Blue Ribbon Committee. Nanonood ng taong bayan nung mga sandali na yun. Di ba? Tama po. Hindi lamang ibinigay yung mismong sworn statement, ito ay pinabasa namin. Kaya nga sinasabi ko nga sa inyo kanina pa, kailangan walang malaktawan. Sinusundan namin yung pagbabasa ng kanyang statement eh. Dahil recorded yun. Recorded yun. Paano kung halimbawa, tingnan natin ang record, yung isang linya nawala. Pagkatapos sa susunod na linya, wala na naman. Kulang-kulang yung binasa niya. Magkakaroon ng problema doon. Kaya ako pinaulit sa kanya, ulitin mo, dahan-dahan ka lang. Para recorded. Sa kanya yun, salita niya yun eh. Ito sa ano to? Okay na raw. Ipakita natin sa telebisyon yung binabanggit o yung dokumento. Hindi, yung pinakahuling, yung huling pahina, nandun yung... May pirma. Yan. Ilaki mo nga yun. Ayun, meron nakalagay doc number. Sinumpaan at nilagdaan, Hindi yung doc number nasa baba. Doc number 255. Doc number 255. Paano makukuha nung yung number ng document? Kasi makikita mo sa notarial register, susundan mo yun eh. Ang pinanggalingan mo siguro 254. So ngayon sa kanya 255. Page number. Page 58 sabi niya yata. Book number. Ano ba yun? Hindi ko po maintindihan, parang letter V. Saan kukunin ni Gutesa yan? Gutesa. So, ang nag-provide yan, yung notarial staff, kung sino man yun, kung wala man yung abogado, may sekretarya siya, at saka yung sinasabi ko sa yung stamp na yun, yung kulay asul. Yun ang detalye ng notarial commission niya. Ibig sabihin, si Gutesa, nakuha niya yung stamp na yun, siya mismo nag-stamp na gano'n, at nakuha niya yung doc number, nakuha niya yung page number, nakuha niya yung book number. Pagkatapos, dyan sa mismong lugar ng detalye na yan, meron dry seal yan. Or yung dry seal... nakita nyo may dry seal? May dry seal. So, sa mga tweet, pati dry seal, nakuha ni Duterte. Paano niya mapapasok yung opisina? Yun daw pong pirma. Kung sasabihin niya na hindi niya pirma, nasa sa kanya yun. Pero, hindi po pwede na si Duterte ang pumirma niyan kasi sila nang gumawa lahat eh. Ayun, tapos may kasalanan dyan ang notarial... kung sino man doon sa notarial office. Kung sino man. Bakit? Ba't mo pinayagan na mailagay lahat yung detalye na yan? Pakukuha ko yung kanyang notarial register. Pagka tumama dyan, ibig sabihin sila yung naglagay niyan. Hindi si Gutesa. Hindi ba matatamper yun, Sen? Hindi matatamper yun. Tuloy-tuloy yung number niyan. Kasi makikita, pagkatapos ng isang buwan yan, o merong ganyan, i-report mo sa RTC na kung saan nakakuha ka ng komisyon. Ayun pala yun. Hindi po pwede. Yung mga iba dyan, naglalagay sila ng, yung mga gustong kumita, meron silang iniiwan na espasyo para yung ganung gusto magpanotaryo, nagkataon na sa araw, sa ganung klaseng panahon, kailangan, naglalagay sila doon. Post-dated, parang gano'n. Yung mga gano'n. Lalo na, alimbawa, yung mga 2 years na ganyan, nahanap ng ganyan. Ay, ngayon, mahigpit ngayon. Kaya, i-report mo yung notarial register mo, makikita mo tuloy-tuloy yan. Kasasabihin ako, yung notarial register ng abogada na yan. Ibig sabihin, tatama doon sa ginawa nila. Notarial register na ibig sabihin, nakuha ni Gutesa yung kanilang notarial register. Imposible yun. Nako, ang problema pa pala yung petetsy na yun pagka nagkataon. Baka akala niya, hindi siya subject to disciplinary action. Kaya kung sasabihin niya, okay, hindi ko pirma yan, maaari.
Pero ikaw ang nag-facilitate para yung notarial details mo at saka lahat ng nakalagay doon, doc number, page number, book number, walang kinalaman yung Gutesa na yun. Kahit kailan hindi niya makikita at hindi niya alam kung saan niya kukunin yun. Maliban ako, sinabi yung sandali yan, nakugdob ang kanyang opisina, no? Oh, imposible naman yun. At halimbawa, Sen, may nakapanood dyan at dyan din nagpanotaryo. Nako. At ipakita, dyan ka may nagpapanotaryo, yan talaga yung pumipirma. Nangyayari yung Si loob attorney. niya. Talagang gagawin natin dyan, kung para makita yung katwiran dyan. Yung notarial register, pasasabpin na natin. Ayun. Makikita mo para ko nang nakita. Tatama doon sa page number, doc number, page number, book number. Yung tatlong yun. Kasi yung series of, yung year lang, madali naman yun, 2025 eh. Ay pagka sinabing nawawala po bigla nawala. Si bahala na kayong gumawa ng conclusion. So, kabida natin, halimbawa, talagang yung pirma doon, kasi meron siyang pirma eh. Kung hindi ba nakuha natin ng staff natin? Pagkaraniwan kasi yung mga staff, kasi kung minsan wala yung basta, Wala yung bugado mismo. i-ano lang sa kanya, Viber mo nga sa akin, babasahin ko, kanya gano'n. Pag binasa niya, okay naman sa kanya. O sige kanya, inotaryo mo. Pwede pumirma yung mga gano'n ang ginagawa ng iba eh. Kasi kung minsan wala siya doon eh. Hindi naman lagi maghapon yun, nakabantay doon sa kanyang notaryo. May bayad kasi yun eh. Yes po. Hindi ko na alam ngayon kung magkano yung bayad sa mga notaryo. Ang sabi ng isang senador, hindi ko na babanggitin para hindi na kayo mag-away-away. Kung mapapatunayan nating peke ang notaryo, mawawalan ito ng bisa at bababa ang kredibilidad ng testigo. Sinabi ng isang senador. Oo. Sinabi niya. Ano yung senador? Abogado po ito. Senador na abogado? Abogado. Sige po. Oo. So, paano po yun, Sen? Baka siyang bumaba ang kalidad. Kasi, hindi ba niya alam, nandun kami, ewan ko kung nandun siya, no? Pero ang sinasabi ko, sumumpa yung witness. Okay. Si Gutesa. So ano man yung pagkukulang, halimbawa, aminin na natin kunwari lang, granting na talagang hindi yung pumirma, granting na nakuha ni Gutesa yung pangtatak. Yung stamp. Pagkatapos nakuha pa niya yung notarial register na nakatago Pati yung mga numero. Makapal na libro, journal yun eh. I-assume natin na alam niya kung saan niya kukunin yung number. Siya yung naglagay, ano? Pagkatapos nakuha niya yung dry seal, at siya yung naglagay ng dry seal. Okay? O, di peki talaga, no? Kaya lang sumumpa nga siya. Humarap siya sa komite. Pagkatapos, binasa niya yung kanyang sworn statement. At pagkatapos nun, in-interpellate siya. Oo, pinagtatanong pa po siya doon. Buong bansa ang nakikinig. Parang, ang ibig lang sabihin nun, nawala na, kay notaryo wala. Doon na napunta eh. So, kaya yung curative effect nung pag nandun na yun, kaya wag mo sasabihin na nawala ng visa yung... Kung halimbawa, private document lang, halimbawa, deed of sale, baka sakaling maniwala ako. Hindi naman na subject sa ano yun eh. Ito merong committee eh. Ayun. Di ba? So kung pumunta doon, halimbawa, natapos po siya ng kanya pinanotaryo. Wala rin diferensya yun, Sen. Natapos siya. Walang notaryo. Sinabi nyo, pwede ba yung statement mo, ipanotaryo nyo after doon siya humarap sa pagdinig? Oo, kung kakailanganin pa. At para lamang lahat ng nagdududa masatisfy kahit hindi na kailangan. Sige, panotaryo nyo uli. Wala namang problema kung panotaryo mo. Sa lumang silid, mag-isa kang tahimik. Walang kamera, palakpak ay wala na. Ngunit sa bawat pader ng bayang iniwan mo, may pangalan mong di na mabubura. Minsan kang naging balikat ng mahihina, kalaban ng takot, kakampi ng masa. Di mo man laging nasabi ang tama, pinili mong ipaglaban ang madla. Hindi ka saktan gaya naming lahat, pero tumindi ka nang walang pag-atras. At ngayong pagod ka na, tatay, kami naman ang sasalo ng bawat bigat. Hanggang sa dulo, ikaw ay mahal. Kahit papagod na ang iyong katawan, tatay, salamat sa'yo
ng tugon, wala ng galit, pero sa mata ng mga maralita, naroon pa rin ang tapat mong alaala. Marami mang di nakaintindi, marami pa rin ang di nakakalimot. At ngayong wala ka ng kapangyarihan, tatay, ang magtatanggol sa'yo ay hindi ka nag-iisa kahit ngayon. Hanggang sa dulo, tangan ka pa rin sa puso ng batang minsan mong pinagkain. Hanggang sa dulo, di ka nag-iisa. Ang dasal ng bayan ay sa'yo pa rin. Katay kami naman ang lalaban sa ngalan mo, sa alaala mo. Hanggang sa dulo, dalangin ka ng puso ng masa. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Eh tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, yan, oh. Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. O, okay na.